Ang babaeng ito ay kaya namang kumain. Masarap na cake. Nakakaakit na Angel's Burger. Mga merienda na may mataas na calorie. Patuloy lamang siyang kumakain ng walang kabusugan. Ayan tuloy, siya ay naging sobrang taba. May makapal na baywang. Napakahirap para sa kanya na magbihis lamang. Lahat ng damit na binili niya dati. Basta huwag mo na siyang kasya. Siya si Anya Ballina. Isang pastry chef sa isang dessert shop. Sa kanyang mahusay na kasanayan, ginawa niya ang kanyang sarili na isang malaki, matabang babae sa pamamagitan ng labis na pagkain. Ngunit ang kasintahan ni Anya Shenia ay isang swimming coach. Mayroon siyang ganoong perpektong katawan. Mukha siyang payat kapag nagbihis, at kaakit-akit kapag nakahubad. Isang araw, dadalo ang mag-asawa sa kasal ng kanilang kaibigan. Ngunit si Anya ay hindi lamang makahanap ng damit na akma sa kanya. Hindi matatakpan ang laman sa katawan. Si Anya ay hindi nais na pumunta dahil sa labis na timbang sa katawan na problema. Kaya't nagsisinungaling siya na siya ay may sakit na manatili sa bahay. Pagkatapos siya ay nagbago sa isang pangit na damit. At nagsisimulang gumawa ng kanyang sarili ng ilang merienda. Ang buhay ay masaya kapag ikaw ay sobra sa timbang at isang homebody. Binuksan ni Anya ang telepono. Mayroong puno ng mga masasayang larawan mula sa kasal ng kanyang kaibigan sa social media. Biglang, isang video, nagpaparamdam sa kanya ng pagkalito. Isang kagandahang malaki ang mata ang humahalik sa kasintahan. Hindi na nakatiis si Anya. Nagsuot siya ng palda, dali-daling umalis sa bahay. At pagkatapos ay dumating sa kasal. Tulad ng inaasahan, ang babaeng may perpektong katawan ay nilalandi si Shenia. Hinailan ni Anya ang palda niya. Nagpapakita bilang opisyal na kasintahan ni Shenia. Siya ay papunta sa kanya. Inihayag ang pagkakakilanlan ng kanyang kasintahan. Nakatayo si Anya sa pagitan ng dalawang taong ito. Ang babaeng iyon ay nababakod at umalis. Dumating si Anya sa kasal. At patuloy na kumakain. Sa unang tingin sa kanya, sinabi ng isa sa kanyang kaibigan. Buntis ka ba? Nasasaktan na naman ang pakiramdam ni Anya. Ngayon, sa wakas ay nagtapat sa kanya si Shenia. Na gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. May magandang katawan si Anya dati. Napaka-sexy at mainit niya. Ngunit ngayon, natatakpan siya ng taba. Si Shenia ay nawala ng interes sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Nais niyang itapon siya upang makahanap ng bagong pag-ibig. Nasira na si Anya. Ang tinaguriang totoong pagmamahal ay walang anuman kundi isang biro. Walang pupuntahan si Anya, kaya lumapit siya sa kanyang best friend si Natasha. Mula doon, nakatira siya sa balkonahe ng bahay ni Natasha. Hindi matiis ni Anya ang sakit ng pagkawala ng kanyang mahal. Patuloy siyang nahuhulog sa mga pagkalumbay. Hindi na ito makatiis ni Natasha. Hindi niya matiis na pinabayaan ni Anya ang kanyang sarili para lamang sa isang lalaki. Inaaliw niya si Anya. Na mayroong isang batang babae na may parehong karanasan sa kanya. Humarap siya sa breakup na may lakas ng loob. At nagsimulang magbawas ng timbang sa pamamagitan ng pagsasanay. Nawala ang 15 kilo sa loob ng 2 buwan. Sa wakas, dumating ang kanyang dating kasintahan upang humingi sa kanya ng muling pagsasama. Ang kwentong ito ay may malaking epekto kay Anya. Tinitingnan niya ang mga larawan sa telepono. Dati ay mahaba at payat ang mga paa. Maaari rin siyang matagumpay na mawalan ng 15 kilo. At pagkatapos, babalik siya kay Shenia. Anya, bukas na sneakily ang ref. At inilalagay ang lahat ng mga tinapay at merienda sa kanyang mga bisig. Bigla. Huwag kang gumalaw, ako ang magnanakaw. Si Anya ay kumakain ng stealth sa hating gabi. At nahuli siya ng matalik niyang kaibigan. Ngunit sinasabi niya iyon. 3 AM na ngayon, oras na upang mag-agahan. O aking kaibigan, kumain ka ng ganyan. Siyempre magiging sobra ang timbang mo. Ngunit natapon si Anya ng kanyang kasintahan. Kaya't tinutukoy pa rin niyang mawalan ng timbang. Inilalagay niya ang weight loss pill sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay tinatakan ito ng mahigpit sa plastic na balot. At hindi pa rin nakakalimutang kumain ng ilang potato chips pagkatapos nito. She goes to that hindi pa rin nakakalimutang kumain ng ilang potato chips pagkatapos nito gym often. Upang magsanay ng pagtakbo. Pakiramdam niya ay nasusunog na siya ng napakaraming mga calorie. Kaya kailangan niyang magkaroon ng isang hamburger upang maibalik ang mga ito. Anya's best friend. Hindi makatiis sa ganitong paraan ng pagkawala ng timbang. Ngunit ano ang dapat niyang gawin? Hindi lang mapigilan ni Anya ang pagnanasang kumain. Sa mungkahi ni Natasha, sumali si Anya sa isang pangkat ng mga taong nais magpapayat. Nakilala niya si Kolya, isang lalaking mas mataba pa sa kanya, dito. Medyo mayabang si Anya. Ayaw niyang alagaan siya. Ngunit nais ni Kolya na mula sa isang pangkat kasama niya upang tumulong. Ang bawat isa ay nagbawas ng timbang at nagsanay ng sama-sama.
Ang dalawa ay nagkakaproblema sa pagkontrol sa kanilang mga jeta. Kaya tuwing may nais silang kainin, tatawagan sila para humingi ng tulong. Nakikinig si Anya sa sinabi niya. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Kaya pumayag siyang sumali. Ang unang araw ng pagsasanay. Patuloy na nagsasalita si Kolya nang walang tigil. Hindi siya matiis ni Anya, kaya nagsimula na siyang tumakbo. Kasing bilis hanggat maaari. Inaabot siya ng 2 minuto 51 seg sa unang pagsubok. Ang pangalawang pagsubok ay medyo mas mahaba. 4 na minuto 14 na segundo. Kailanman hindi niya maiwasang may kumain. Tatawagin niya si Kolya. Pinasisigla nila ang bawat isa. Unti-unting umiinom lang ng tubig si Anya kapag nagugutom na siya. Unti-unting umiinom lang ng tubig si Anya kapag nagugutom na siya. Bumili agad siya ng 6 sa kanila sa bahay. Ngunit ito ay tila isang kasinungalingan lamang sa marketing. Hindi sumusuko si Anya. Ngunit nagpapatuloy hanggang sa wakas. Tumakbo siya, tumatakbo at tumatakbo. Nagsimula siyang mag-record ng carbohydrate at paggamit ng protina. Sticks to her lose weight plan, stops eating meat. Patuloy siyang nagsasanay. At kahit nataasan ang mga antas ng kahirapan, nagsimula siyang tumakbo na may mga timbang sa paligid ng baywang. Tumatakbo sa gubat. Tumatakbo pataas at pababa ng hagdan. Tinapos pa niya ang buong marathon. Matapos tumakbo, magsisigawan ang dalawa upang palabasin ang presyon. Sumisigaw sila sa lungsod, sa tulay, ang lupa, at bawat isa. Sa wakas, nawala si Anya ng 15 kilo sa loob lamang ng 1 buwan. Nagtagumpay siya. Ngayon, oras na para ipakita niya ang kanyang mga charms. Bumalik si Anya kay Shenia. Sa isang kumpletong bagong hitsura. Naghahanda upang siya ay mabigla. Tulad ng inaasahan, ang mga kalalakihan ay palaging ganoon. Ang pagkakita kay Anya ay nagbago ng tuluyan. Laking gulat ni Shenia. Si Anya ay nais ding bumalik sa kanyang tabi. Ngunit sa sandaling ito, isang kagandahang may mahabang binti ang dumating. Girlfriend na siya ni Shenia. Bumagsak muli ang inaasahan ni Anya. Patuloy na kumakain ng malaya si Anya. At ano ang resulta? Tumaba siya sa timbang at tinapon ng kasintahan. Ngunit sa paghimok ni Natasha at Kolya, tumayo ulit si Anya. Matagumpay siyang nawala ang 15 kilo sa loob lamang ng 1 buwan. Bumalik siya sa dati niyang kasintahan, nagniningning ng maliwanag. Ngunit nakakuha siya ng bagong kasintahan ngayon. Nasira ulit si Anya. Tinulungan ni Kolya si Anya na pag-aralan. Desperadong gusto niyang mahalin. Marahil ay may kinalaman ito sa pagmamahal ng ama na nawala siya mula pagkabata. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay maliit pa. Pareho silang nagsimulang makahanap ng bagong pamilya. Matagal na mula ng huling pagbisita ni Anya sa kanyang ama. Si Kolya at pumunta siya sa bahay ng kanyang ama. Ngunit sa pagitan ng ama ni Anya at siya, palaging may isang makapal na pader. Talaga, ang ama ni Anya ay walang pakialam sa kung paano siya nabubuhay. Patuloy niyang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang sentro ng sana. Ibinigay ni Anya ang Amerikana na dinala niya rito sa kanyang ama. Ito lamang ang bagay na iniwan niya para sa kanya sa loob ng maraming taon. Pero parang nakalimutan na niya. Iyon ay matagal na, nagsuot siya ng Amerikana. Upang dalhin ang tawa at kaligayahan ni Anya. Sa gabing iyon, ang silid ng sana ay nasusunog. Naubusan si Anya, kinilabutan siya. Ngunit sinisisi lang siya ng kanyang ama. Wala naman siyang pakialam sa kanya. Ipinaglalaban ni Kolya ang hustisya ni Anya. At pagkatapos ay umalis na sila. Kinabukasan na nang makauwi sila. Bagaman ito ay isang hindi perpektong pakikipagsapalaran. Ngunit nagpapasalamat pa rin si Anya na maaaring nasa tabi niya si Kolya. Nakauwi na si Anya. Biglang lumitaw si Shenia. Na may isang bungkos na mga ligaw na bulaklak na pinili niya sa kung saan. Humihingi siya ng paumanhin at labis siyang pinagsisisihan. Upang hayaang mailagay ni Anya ang kanyang pagtatanggol. Nagkabalikan sila. Binibili din siya ni Kolya ng ilang mga bulaklak. Gusto niya itong ibigay kay Anya. Ngunit nabigla sa eksenang ito na nakikita niya. Pagkagising ko, muling inilantad ni Shenia ang kanyang scumbag character. Sinabi niya na ang breakup dati ay isang magandang gawin. Dahil sa nakapagpayat at naging maganda si Anya. Napagtanto ni Anya ngayon. Napakababaw ng lalaking nasa harapan niya. At kung gaano siya katawa-tawa. Tuluyan na niyang binitawan ang pagkahumaling niya kay Shenia. At sinabihan siya na umalis. Lumapit si Anya kay Natasha. Sinabi ni Natasha na inuupahan niya ang apartment. Malapit na siyang lumipat sa Moscow. Ngunit sa ngayon, labis na nababagabag si Anya. Ayaw niyang umalis si Natasha. Ngunit manatili dito sa kanya. Dahil sa kasalanan ni Anya. Ang mga pulis ay lumapit sa kanya. Lahat ng pera na naipon ni Natasha upang lumipat sa Moscow. Ginagamit upang magbayad ng multa.
This time, hindi na talaga siya makakapunta. Si Anya ay walang pupuntahan. Kaya't dumarating siya sa Kolya. Ngunit binibigyan siya ng isang mansanas ni Kolya. Sariwa ito sa isang tabi. At nabugbog sa iba pa. Ang mansanas na ito ay tulad ni Anya. Hindi niya mahal ang sarili, ngunit desperadong nais na mahalin ng iba. Nagulat si Anya sa mga sinasabi ni Kolya. Sinusubukan niyang tumakas. At sa wakas ay natulog sa isang bukirin. Kinabukasan. Kapag mahimbing siyang natutulog, ang isang harvester ay papalapit mula sa isang malayong distansya. Sa kabutihang palad, nalaman ng stepfather ni Anya sa oras. At sinagip siya. Binibigyan din siya nito ng pagkakataong makipag-usap sa kanyang ama-ama. Hinihimok niya ang kanyang ama-ama na huwag ng maputi. Lumikha tayo ng isang mas mahusay na buhay na may kanyang sariling kakayahan. Lumapit din si Anya kay Natasha, to say sorry to her. Diri niya lang iniisip ang tungkol sa kanyang sarili. Napakamakasarili. Gusto niyang lumipat si Natasha sa Moscow upang ituloy ang kanyang sariling buhay. Hindi nagtagal, dumating din ang ama ni Anya upang hanapin din siya. Suot niya ang coat na iyon. Sumasayaw sa harapan niya upang mapasaya siya. Sa wakas, ang nagyayelong ama ang relasyon ng anak na babae ay lumuwag. Sa wakas, si Anya ay dumating sa Kolya. Sa sandaling ito, dahil sa hindi kwalipikado, si Kolya ay inabandona ng kanyang mga kasamahan. Gusto niyang sumuko sa sarili niya. Ngunit hinihimok siya ni Anya, na gumagamit ng sarili niyang mga pamamaraan. Pinatayo niya ulit siya. Napagtanto ni Kolya na si Anya na gusto niya ay bumalik na. Hawak ng sama-sama. Magtagumpay sa pagtagumpayan ng mga paghihirap. Masayang-masaya na sama-sama. Harapin ang hinaharap na positibong magkasama. Ang pelikulang ito ay tinawag na, Nawawalan ako ng timbang. Dahil sa sobrang pagkain at kawalan ng pagsasanay, si Anya ay naging sobra sa timbang. Dahil sa tinapon ng boyfriend niya. Sumusuko siya sa sarili niya. Ngunit sa tabi niya si Kolya. Natuklasan niya muli ang kanyang kumpiyansa. Nakahanap ng paraan upang mahalin ang sarili. Ngayon, kung paano siya nakikita ng iba, ay hindi na mahalaga.